Okay, so mag-ready po tayo sa umagang ito. Parang lumabo ba paningin ko o wala akong salamin? Ayan. Gawin natin malinaw. So muli, palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil tayo nakarating sa umagang ito. At palakpakan din po natin ang panahon. Ngayong araw na ito, bagamat maulan, pero ito ang araw na pinaka-best sa atin, para sa atin. Bakit? Tayo po ay magtatanim ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin muli ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang magtatanim sa atin ngayon ng salita, ng kanyang salita. Gagamitin lang po tayong daluyan ng kanyang salita. Kaya muli, tayo po'y tumayo parang paggalang po sa kanyang salita at buksan po natin ang ating Biblia po sa Matthew 13, verse 1 to 9. Yan po ang ating text ngayong umaga, kung saan matatalakay natin ang pagtatanim ng ating Panginoon sa apat na klase ng lupa. Napakagandang usapin to dahil tag-ulan nga, makikita natin kung anong klaseng lupa po tayo. Kung tayo ba ay lupang inilagay lang sa tabi, dumaan si Maymay, itinangay dahil hindi maayos ang pagkagawa ng flood control. O kaya naman, iyan ay lupang mabato. Ayan, so aalamin natin ngayon yan. At ang Lord lang ang nakakailam sa ating mga puso sa umagang ito. So nandiyan na po kayo sa Matthew chapter 13 verse 1 to 9. Ayan, tayo natin nating slides. Sa verse 1, ang sabi doon, tayo natin daw po. So ito ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito dahil napagkataon naman, napakaganda pong magiging talakayan natin. Ayan po. So sa ating verse 1, basahin po natin sabay-sabay. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowd gathered around him that he got into a boat and sat and ate. While all people stood on the shore, then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. Verse 4, as he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Verse 5, some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. Verse 6, but when the sun came up, the plants were scorched and then withered because they have no root. Verse 7, other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Verse 8, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160, 30 times what was sown. Now verse 9, whoever has ears, let them hear. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you for the gift of life. Thank you for all the blessings day by day, for your protection, for your provision, for your forever grace and love. We, as Jikohar Family Church, and all the people who are watching on Jikohar YouTube channel, we pray that in your presence, with expectations, hungry for an encounter with you, eager to hear your word. Open our eyes and ears to the presence of your Holy Spirit. May the seeds of your word scattered among us this morning fall on a fertile
good soil, our hearts. May they take root in our hearts and lives and produce an abundant harvest of good words and deeds. This we pray in the name of Jesus Christ, our teacher and our Lord. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at makakaupo na po tayo. Ayan, so, konnichiwa. Hello! Kaya maayong buntag o maayong adlaw sa ating lahat. Maulan man, of course, kailangan po natin na ipulpil ang ating mga obligasyon para sa ating Panginoon. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay isang bagay na talakay sa ating sarili. Title natin is, What Kind of Soil Am I? Anong klaseng lupa ikaw o ako sa umagang ito? Ito ay kwento ni Jesus po, hindi ko po kwento ito. Dalaman natin, tandaan natin na ang kwento ni Jesus ay kwentong makalupa na merong makalangit na kahulugan. Kaya, 4 na uri ng lupa ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga para malaman natin kung anong klaseng lupa po tayo. Napakalinaw po sa ating teksto ayon kay Mateo na kanyang isinulat at gusto niyang ituro po sa ating umaga. At sana naman sa ating ngayon dito sa Jeco Heart Church ay ang 3 unang lupa ay wala na po sa atin to. Kundi yung pang-4 na lamang ang dala-dala natin o meron dito. Ang lupang tinutukoy po natin dito ay ang ating mga puso. Tumatalakay po kung anong klaseng puso ang meron po tayo. Marahil, hindi natin ito napapansin kung anong klaseng pananampalataya na meron po tayo. At gaya rin nangyari po sa panahon ni Jesus kung saan ay makikita natin ang mga bagay na tinuturo niya. Ngunit pansin natin na ang mga audience ni Jesus ay iba't ibang klase ng puso ang meron. Kaya naman, si Jesus ay gumamit ng isang parabola kung saan gusto niyang malinaw na ang kanyang pinapatukulan dito ay ang mga taong mananampalataya at mga taong hindi pa mananampalataya. Kaya sa unang ating pag-uusapan, alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng parable. What is parable? The word parable in the Greek word is parabole, meaning comparison, which is made of 2 Greek word. Para means besides or alongside, and balo means to throw or cast or lay down. In Tagalog, parabola ay isang maikling kwento na may makamundong, nakatagong, makalangit na kahulugan. O a parable is an earthly story with an heavenly meaning, or a story from real life or a real life situation from which a spiritual truth is drawn. Amen? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin dito. Jesus' preaching ministry relied heavily on parables. He told many of them, in fact, according to Mark chapter 4, verse 34, he did not say anything to them without using parabola. Malalaman natin mamaya kung bakit. And there are about 35 of Jesus' parable recorded in the Synoptic Gospel. Much to the surprise of his disciples,
And tinanong ng mga apostol si Jesus, "Why do you speak to the people in parables?" Ayan po. Ngayon, dito rin po natin malalaman sa ating mga sarili, why do Jesus wants to tell us in parable today? Ang sabi pa ni Jesus, and He explained that His use of parables had twofold purpose. Number one, to reveal the truth to those who wanted to know it. Meaning, ibibigay lang niya, o ang nakakaintindi lang dito ay ang mga totoong mananampalataya. Yun totoong ligtas na. Dahil ikaw ay binigyan na ng insight ng Panginoon na sa sayo ng Lord. Ang pangalawa is to conceal it. Itago the truth to those who were indifferent or still unbeliever. Kitang-kita po natin yan kung bibigyan po natin ng oras. Mag-back overview po tayo sa chapter 12. The Pharisees had publicly rejected Jesus as their Messiah and also blasphemed the Holy Spirit. Sobrang pag-aalipusta ang ginawa ng mga Pariseo, Saduceo, o sino pa man mga unbeliever nung siya'y nangangaral sa Matthew chapter 12. At pagtitignan natin ang historical background ng chapter 12, mula sa chapter 1 o verse 1 hanggang verse 50, kitang-kita natin kung paano po siya hinalipusta. And even, kita natin kung paano po nila binaspame ang Holy Spirit. Lahat ng ginawa ng Lord, napakaraming miracles, napakaraming mapagagandang bagay, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo. Pero still, kita natin kung bakit si Jesus sa muling paglantad niya sa tao ay binago niya ang kanyang style. Gumawa siya, naging proactive siya para maitago ang katotohanan sa mga Pariseo. At sa panahon natin ito, makikita din natin dahil sa nangyari sa chapter 12 na yan, sa chapter 13, kita natin bakit ginawa ni Jesus na umpisahan ang kanyang parable of the sower. Kung saan ang mga anak lang ng Lord o ang mga nakakaunawa sa Kanya ang nakakaintindi. Of course, hindi po natin mamalitin ang Kanyang mga disipulo dahil sila na nga po ay mga binigyang aral o aral na sila. Kaya sila ngayon ang nakakaunawa sa mga binibigay na mensahe ng Panginoon o the message of the kingdom kung saan yung ang itinatanim. Kaya ngayon ay araw ng pagtatanim din ng Lord sa ating lahat. Ang kanyang gospel, ang kanyang word, ang kanyang salita sa ating mga puso. Kaya ang tanong ko kanina, what kind of soil am I? Oh, what kind of soil you are? Are you the soil na nasa pathway? So, umpisahan natin sa verse 1 and 2. The same day, verse 1 and 2 muna, as introduction natin, the same day when Jesus went out of the house and sat by the lake, such large crowd gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all people stood on the shore. Alam niyo kung bakit napakahalaga itong verse 1 and 2 sa atin? Makita na natin na doon sa ginawa ni Jesus sa chapter 12, na siya ay umalis, kumbaga lumayas siya muna sa crowd, nagpahinga siya, dahil doon naramdaman na ni Jesus na marami ng kontrabida sa kanya. Marami na nakita si Jesus na nararamdaman niya na
nagkakaroon na ng kudita sa mga ginagawa niya sa kanyang mensahe. Yung oras na kung saan hindi na niya kayang makumpranta yung mga Pariseyo. Kaya umiwas muna siya. Kung saan nandun na yung panahon na siya inaalipusta na. Kaya isip ni Jesus, instead na kumprantahin ang mga Pariseyong ito, ay umiwas muna siya. At dito, nag-isip siya kung anong paraan ang gagawin niya. Kaya nung muling lumabas si Jesus, ayun, nakakita siya ng isang bangka. Para hindi siya makarinig muli ng mga pambubuli ng mga Pariseyong ito, sumakay siya sa bangka at ginawa niyang palpit ang bangkang ito para dito niya umpisahan ang kanyang dula o kanyang story of the parable of the sower, and entitled natin, What Kind of Soil Am I? Tayong lahat, mga kapatid, kung titignan natin ang ginagawa ni Jesus, ito ay isang bagay na lahat natin gusto natin gayahin o emulate His way of preaching the word of the kingdom. Emulate natin ito. Kasi tayo mga aral na, natuto na tayo. Nag-testimony tayo dito na naintindihan na natin ng Lord ang mga blessing na tinatanggap na natin. Naintindihan na natin na lahat ng meron tayo ay galing sa Lord. Kaya dapat natin emulate ang lahat ng bagay na makalangit. Napakaganda ang ginawang introduction ng Lord sa chapter 1 and 2. At dito, isa-isa niyang ipinaliwanag ang apat na uri ng lupa na meron po tayo. Sa next chapter natin, the roadside soil or the pathway soil. In verse 3, ang sabi doon, then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow the seed. The seed is the word na tinanggap natin ngayon. The seed ay ang salita ng Lord na ipinupunla ng Lord sa ating mga puso. As he was scattering the seed, some fell along the spot, and the birds came up and ate it up. Ang tanong ko, are you like the roadside soil? Unang tignan natin. The soil represent your heart. The one who hears the gospel of Christ and His kingdom. The seed is the word of the kingdom. The path or the roadside soil or the hard ground represent someone who is hardened by sin. He hears the word, but he does not understand the word. And the birds represent Satan, plant the seeds away. Yung karamihan naririnig natin na stolen faith, ninakaw, tinuka ang iyong pananampalataya. Keeping heart dull and preventing the word from making an impression. Hindi tumimo sa puso natin, hindi tumimo sa puso ng isang tao na siya ay, ang tanging niya ay nagre-represent sa roadside soil. Ang roadside soil ay halimbawa natin to sa isang daan na nilagyan ng kaunting patigas o flood control, pero nung dumaan si Maymay, na wash away. Ganon din dapat ang natin. Nanakaw ang salita sa atin dahil hindi pa po siya nakugat. Tumigas ang puso natin sa kasalanan. Kaya anumang bato ng salita ng Lord sa atin
o sa mga taong hindi mananampalataya, matigas na ang puso na yan. Hindi na lumalambot kasi andun pa rin siya sa kasalanan. Hindi talaga siya nagsisi. And letter B, ang sabi doon, in Matthew chapter 13 verse 15, for the people's heart has become callous. They hardly hears with their ears and they have closed their eyes. Pero ito ang tignan natin. Otherwise, if you believe na ikaw ay talagang tumanggap, they might see with their ears, hear their ears, understand their heart, and turn, and the Lord will heal them. Amen. Kung hindi nawala ang salita na yan, malaki ang pagkakataon ng salita na yan ay ang magpapagaling sa iyo. Ay ang salita na yan na kapag tinanggap mo talaga si Jesus na iyong Panginoon at nagsisi ka, nagrepent ka, maybe pagagalingin ng Lord ang buhay mo. Lahat ng aspeto ng buhay mo ay gagaling. Kaya most likely, I have a question sa atin ngayon. My question ngayon, meron ba sa JCOHAR member who have hardened their hearts prior of hearing the Word? I hope and pray wala na dito. Sabihin niyo, wala. Wala. Wala akong naririnig. Wala. Di ba? Kung wala dito yon, meaning, lahat tayo ay pagagalingin ng Lord kasi nasa sa atin na ang salita ng Diyos na itanim na po sa atin. Amen? And letter C, ang sabi doon, the birds represent the wicked one, the devil. In Luke chapter 8 verse 12, who is not just away the word from those heart are hardened. Bakit madaling mawala ang salita ng Lord sa puso nila? Kasi matigas nga po eh. At yan ang sinyales na ikaw ay magiging defenseless ka. At yan din ang panahon ni Satan para snatch niya ang salita sa iyo. Para nakawin niya ang salita sa iyo. Na yung sinabi natin, stolen faith. Yan, your condition therefore is being blind by Satan to the gospel. Ayon sa Corinthians 4:3 and 4. Mawawala lahat, madaling mawala ang salita ng Lord. Bakit? Kalyo yung puso eh. Kita nyo? Ang sabi nun, kapag ikaw matigas ang puso dahil sa kasalanan, sa tingin mo ba magmamanifest sa'yo ang salita ng Lord? I don't believe it. Kaya to those along the way are the others, are the one who hears then the devil comes and take away the word from their heart so they can not believe and be saved. Walang kaligtasan talaga sa kanila. Amen. At ang magiging kondisyon natin ngayon sa letter D ay ito. Ang cause and effect, Satan's contribution to their blindness is precipitated by their own hardness of heart. Amen. Yan ang magiging sitwasyon natin ngayon. Yan ang dapat nating iwasan sa roadside soil. Kung ikaw ay isang mananampalataya na ngayon, unang lupa pa lang ay dapat na natin iwasan. Kaya sa tanong ko, what kind of soil you are, so dapat dito
wala na ang ating roadside sword o pathway swords. Next natin, the stony or rocky soil. In verse 5, ang sabi ni Matthew, some fell on rocky places where it did not much have soil. It sprang up quickly because the soil was swallowed. But when the sun came up, the plants were scored, and they withered because they have no root. They have no root. Walang ugat. Ito ay nagre-represent muli sa batong puso. Mabatong puso. What kind of soil am I? Are you a stony or rocky soil? Una, you hears the word, stony or rocky soil represent the one who hears the word and immediately receive it with joy, masayang tumanggap, pero ito ang masakit, nagpapanggap lang pala. Masayang tumanggap, inspired, active, pero nagpapanggap lang pala. Yet has no root in himself but endures only for a while. Ang tawag ko doon ay easy believism. O wala talaga siyang saving faith. Hindi talaga siya ligtas. Wala talagang pagbabago. And then when tribulation or persecution arises because of the word, immediately nag-stumble. Kasi hindi talaga siya nagbago. Nagpapanggap lang siyang Kristiyano na siya. Uma-attend, pero wala naman ang puso niya sa salita ng Lord. Ang presensya niya ang nakikita mo, pero deep inside, matigas pa pala ang puso niya. Hindi pa pala pinalambot ng Panginoon. Amen. At ang kasunod niyan, of course, some hears the word and receive it with great joy. But with no root, they have not grounded in the word. Yan nga sinasabi ko, kapag walang ugat, hindi talaga tutubo. Dahil walang root eh. Walang ugat eh. So then when troubles arise, there is no endurance and stumbling of course. Ayun, nag-backslide agad. Hindi mo na siya nakita sa simbahan. Hindi na agad nagsimba. Wow, nung una, inspired na inspired. Pero nung nakaramdam ng kaunting problema, troubles arise, wala naman siyang katatagan ng pag-iisip, katiwasayan ng pag-iisip, madali siya nag-stumble. At ang ating matututunan niyan, siyempre, emotional reception without a strong foundation based upon the Word will not enable one to stand against tribulation and persecution. Bagsak muli ang kanyang pananampalataya. At ang tanong ko, talaga bang mananampalataya ka na? Ayan ang pinarepresent ng stony soil. At ang next natin ay ang thorn soil. Minamadali ko kasi inuurasan ako ng mama sa harap ko. Nakatingin na sa akin. Ayan, sa verse 7, ang sabi doon, other seed fell among the thorns where grew up and choked the plants. Thorn soil represent who grows but divided loyalty. Thorn soil, divided loyalty. Here's the word in Matthew 13:22, pero laging preoccupied. Hala, hallelujah. Preoccupied siya lagi. Ano ba sabi ng Matthew 13,
22, the seeds falling among the thorn refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Kaya nga siya naging laging occupied. Kumbaga sa hindi naging maganda ang tubo niya dahil may tinik sa puso. Ang tinik na yan ang nagiging hadlang sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa pagkikinig ng salita ng Lord. Bakit? Preoccupied ka, marami kang bagay laging iniisip sa labas, marami kang inaalala mo kung anong gagawin mo, inaalala mo kung anong tratrabuhin mo, inaalala mo kung saan ka uutang, inaalala mo kung saan kakaka, kung anong kakainin mo, inaalala mo kung anong trabaho mayroon ka. Preoccupied ang isip mo, narito ka sa loob ng simbahan, ngunit ang isipan mo ay nasa labas kung ano-ano naglalaro sa isipan mo. Yun yung thorn. Napakahirap talaga na pag ang isang tao ay sabihin niya, tao lamang kasi. Nagiging salita na tao lamang tayo. Nagiging preoccupied ang isipan natin, ang mindset natin, kaya tuloy ang puso natin. Kapag nakarinig ng salita ng Lord, hindi na naintindihan ang salita ng Lord, kundi kung ang inisip ng iyong puso ay yun ang mukha ng iyong bibig. Lumalabas sa iyong bibig na kung ano man ang laman ng ating mga puso. Dahil ay yung mga tinik na yan ay hindi maalis-alis sa ating isipan. Yung ability dapat natin na to bear fruit is choked by the care of this world. Yung yaman ng mundong ito. Inaalala mo, saan mo gagastusin yung mga perang meron ka? O saan mo dadalhin yung perang meron ka? O baka naman yung kayamanan na iniwan mo ay merong magnakaw. Deceitfulness of riches. And of course, yung pleasure of life. Yun ang mga tinik na meron ng isang tao kung ikaw ay hindi tunay na mananampalataya. Pleasure of life, inuuna mo ang umattend sa mga birthday, inuuna mo ang maglaba, inuuna mo ang mga bagay sa mundong ito kaysa makinig, umattend ng church at para Hallelujah. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Tinuturo sa atin ng Lord ang parabolang ito na sinabi niya, bibigyan ko kayo ng istorya, na makamundong istorya, ngunit makalangit na kahulugan. Kaya ngayon, kung tayo ay totoong mga anak ng Lord, kailangan natin maunawaan ang kanyang salita. Na ang kanyang salitang hinahagis sa atin sa araw-araw na tayo makikinig ng salita ng Lord, whether it is dito sa ating iglesia o sa YouTube channel o sa mga social media na tayo nakikinig ng salita ng Lord, alamin natin ang katotohanan na salita ng Lord lamang ang magpapalaya po sa atin. Amen? Napakahalaga po niyan. At ang next slide natin, ang sabi doon, thorn can cause us to be unfruitful. The cares of this world can cause us to be unprepared. The evil is care and anxiety is that they can distract our mind from what is truly important. Idi-distract ka ni Satan. Idi-distract ng Lord lahat na narinig mo ngayon. Iwawala niya yan. Kapag lumabas ka na rito, ano nga yung sinye ni Pastor? Ano nga yung narinig kong mensahe ni Pastor kanina? Dahil paglabas mo dito, alam mo na may narinig kang mensahe ng Lord, pero paglabas mo dito, gone with the wind. Gone
with a typhoon. Kaya naman mga kapatid, napakahalaga po na kapag ang Diyos ang nagbibigay ng mensahe sa atin through sa mga servant na ginagamit niya, kasi kami ay mga channel lang niya. Mga channel po kami para ilathala ang magandang balita ng Panginoon. Kaya po tayo ay merong testimony every weekend. Dahil may ginawa ang Lord sa buhay natin dahil tayo ay nakinig ng Kanyang salita. Amen? Ang sabi doon, the deceitful of riches is the danger that describe it in 1 Timothy 6, 9, and 10. Ito ay hindi ko talaga makalimutan na verse sa Bible. Yung the love of money is the root of all kinds of evil. Tandang-tanda ko itong verse na ito sa 2 Timothy 6, 9, and 10. Kasi pag dito ay inuna mo ang kayamanan o inuna mo ang makamundong gawain kaysa Diyos, wala tayong mararating. Hanggang sa huli, gagapang at gagapang pa rin tayo kung saan tayo nanggaling. Hindi tayo makakabangon dahil wala sa atin ang salita ng Lord. Hindi nagugat ang salita ng Lord sa ating mga puso. What kind of soil am I? Isipin nyo lagi, isipin nating mabuti, bakit gusto ni Jesus na pagbulay-bulayan natin maigi ang ibig sabihin of the parable of the sower, the parable of the seed, the parable of good soil. Dahil ito ang mensahe ng Lord, kung saan dito ngayon, i-challenge tayo ng Lord, anong uri nilalang tayo ngayon sa harapan niya, kung tayo pa ay mga anak ng Lord o anak pa rin tayo ng mundo ito. Pleasure of life, ibig sabihin, ang layo-layo mo pa rin sa Lord dahil inuuna mo pa rin ang layaw sa mundong ito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So next slides natin. Ito na ang good soil. Palakpakan natin ang Lord dahil sa good soil, ito ang mensahe kung saan dapat tayo ay isang good soil. Matabang lupa. Amen. Sabi doon sa verse 8, still other seed fell on good soil where it produces a crop 160, 30 times what was sown. Good soil represent the one who hears the word and understands it. Indeed, bear fruit and produces, hears the word with a noble good heart, and then keep it and bear fruit with patience. Sabihin mo nga, ako yan. Ako yan. Good soil represent na talagang isa kang nakakaintindi ng salita ng Lord, nag-produce ka ng fruit, meaning, pag narinig mo ang salita ng Lord, dapat mo rin ibahagi ang magandang balita ng Panginoon sa ibang tao. Amen? So next natin, ang sabi sa letter B, those with noble and good heart then are the one who will understand the word, who will keep it, and with patience produces fruit, and their lives, who were commended for being fair-minded as manifested the way they receive the gospel. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid, ang sabi ni Jesus sa atin, if you really commended for being fair and
as manifested in the way you receive the word, kailangan ito ay ready ka na. Ready na tayo. Dahil dito, magmamanifest kung ikaw ay totoo yun. Good soil. Hindi ka rocky soil, hindi ka thorn soil, hindi ka pathway soil, kundi isa ka good soil. Amen. Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. Okay, summarize po tayo. Ayan, binilisan ko na, Pastor Rani. The point of the parable of the sower, a man's reception of good word is determined by the condition of his soil or heart. A secondary lesson would be, salvation is more than a superficial, albeit joy, hearing the gospel, and someone who is truly saved will go on to prove it. May our faith in our lives exemplify what kind of soil am I in the parable of the sower. At last verse natin, ayan, kala nyo tapos na. Ang conclusion natin, of course, sa verse 9, ang sabi ni Jesus dito, whoever has ears, let them hear. Alam nyo ito, nasaktan din ako nung sinabi ni Jesus to. Dahil alam na Jesus ng kanyang mga audience ay iba't ibang klase ng tao. Alam ni Jesus ng lahat ng ito ay talagang nakita niya kung anong uri mga tao ang kanyang audience. Kaya si Jesus ay nananalangin na dapat ang mga tao niya ay willing to listen at ginagawa ang kanyang mga salita. Kaya, when Jesus telling his parable of the sower, he cried out. Clearly, from the explanation of Jesus himself, we learn that not all those who ears to hear really listen. It is important that we listen well when God's word is being proclaimed. For that is how faith is obtained. In Romans chapter 10 verse 17, how will you listen to this parable of Jesus in his explanation? Number 1, if you are anything other than like of the good soil, kailangan mo na mag-repent. Kung hindi ka pa isang good soil, mga kapatid, magbago ka na, magsisi ka na. Ganyan din ang ginawa ni Peter. Nag-repent si Peter. 3 beses niya itinatuan ito. Pero nag-repent pa rin si Peter. Sa Acts 2:38. Learn what Jesus will do when He comes to gather His kingdom. My dear Jico Har, may you truly have a good and noble heart. Now is the time to examine and accept the gospel of Christ in the gospel of the kingdom day by day until He comes. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, tayo po tayong lahat para sa corporate prayer. Sabayan niyo po ako sa panalangin to bago po ako manalangin. Hallelujah. I-pronounce po natin to. Dear Jesus, Lord Jesus, thank you for the kingdom message. Thank you for dying on the cross for my sin. I receive you as my Lord and Savior of my life. Thank you that through what you did for me on the cross, my sins are forgiven, and I am now the righteousness of God in Christ Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen. Close our eyes. Let us pray. Our Heavenly Father, as we reflect on the parable of the sower who went forth to sow, we recognize the various soil, or what kind of soil am I? That the seeds fell upon me,
It's representing a different kind of heart. We ask you, O Lord, to search my heart today. Where there might be hardness, we pray for those, for your soft-opening touch. Where there may be rocky places, let your water of grace penetrate to nurture growth. Where thorns have choked our hearts and worries and destruction, we pray for your protective hand to remove those obstacles. Help us, Lord, to cultivate a heart that is fertile and receptive of your word. Instill in us a desire to be good soil, ready to embrace the seeds of truth that you plant within us. May we not merely receive your word, but actively engage with it, allowing it to take root and flourish, transforming us into a reflection of Christ that you have called us to be. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you. God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh